Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating, at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubungin. Maligaya at puno ng pag-asang pakikinig mga kaibigan, and welcome pong muli dito sa ating programang Tinig ng Pag-asa, atid sa inyo ng Adventist World Radio Manila. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Lou de los Reyes Imperial. Gusto ko po kayong batiin ng isang masayang araw ng Sabat. Tayo po ay binigyan ng Panginoon ng pagkakataon para magpahinga at purihin siya sa mga blessings po na patuloy na ipinagkakaloob niya sa bawat isa sa atin sa buhay, sa araw-araw po na paggising sa atin sa araw-araw, at tayo po ay magpasalamat sa Panginoon para dito. Kaya naman mga kaibigan, magsama-sama po tayo muli pamula alas 6 hanggang alas 7 ng umaga upang talakayin ang mga bagay na makakatulong sa atin para mas mapatatag ang ating relasyon sa loob ng tahanan, pagpapabuti ng ating kalusugan at pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Mga kaibigan, sa mga nagnanais po na makatanggap ng mga libreng aklat aralin sa Biblia ay maaari po kayong tumawag o mag-text 0917-1742-777 0917-1742-777 o di kaya naman sa 0968-8536-607 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connectedadventist.ph. Sa mga hakbang sa kalusugan, ang atin pong paksang tatalakayin ay patungkol pa rin sa kung paano po natin hindi hahayaan na makontrol tayo ng mga circumstances sa ating buhay. Po sa ating serye na Happiness is Medicine. Of course, makakasama pa rin po natin dito si Doc Blessy Varona. Kaya wag na po nating patagalin pa. Ibigay po natin ang panahon kay Doc Blessy para sa bahaging hakbang sa kalusugan. Alam nyo ba na ang loneliness ay nakasasama sa inyong kalusugan? Ayon sa pag-aaral, ang loneliness equivalent sa 15 cigarettes a day. Plus, alam nyo kung ano pa? Katulad ka ng heavy alcohol consumption. May mga reports na nagsasabi na ang loneliness equivalent sa heavy alcohol consumption. At alam nyo kung ilang dami ng alcohol lang nainom? 6 drinks a day. Okay? At ito yung analysis ng mga ibang researches. Kaya, itong loneliness talagang lubhang nakakatakot. Bakit? Kasi it can affect your health. Okay, so sabi, chronic loneliness can increase stress hormones like cortisol. Ano pa? Makakakosto ng inflammation. Hindi magiging maganda yung tulog mo. At pag hindi naging maganda ang iyong tulog, dugtong-dugtong na ang magiging problema. It can cause depression and anxiety. Pwede ding tumaas ang blood pressure at pwede ding mag-lead ito sa heart disease and dementia risk. So, unhealthy coping behavior ang actually common dito. Para bang lasing, di ba? Unhealthy coping behaviors yung mga naglalasing, yung mga naninigarilyo. Kaya, iwasan natin ang maging malungkot, pero mahirap maging masaya at maiwasan ang kalungkutan kung may mga bagay-bagay na hindi natin naiintindihan. So, ang gagawin po natin, mastery ng ating mga paniniwala. At yung paniniwala na tama, magli-lead sa tamang kaisipan. At yung tamang kaisipan, magli-lead sa tamang pakiramdam at tamang mga kaugalian, behavior. Okay? So ngayon, sabi ko nga, bagay-bagay na kailangan maintindihan natin katulad ng tatanggapin natin na may mga bagay na outside my control and outside my influence. Ano to? Bagyo, pandemic, disaster, baha. Yung mga things outside my control, but I can influence other people to. Kaisipan nila, feelings nila, actions nila. Ang kaya lang natin kontrolin yung sarili natin, which ito yung umpisahan natin sa paniniwala.
at yung tamang paniniwala magli-lead sa tamang kaisipan at yung tamang kaisipan magli-lead sa mga tamang pakiramdam at tamang aksyon. Pero again ha, hindi ito madali, kaya kailangang practice tayo. Ang sinasabi natin dito, kailangan ang ating mga ginagawa pang araw-araw ay talagang maglilid sa ating neural pathway na magiging tama din. Kaya ito po ay natutuwa kami kasi itong material namin na to ay sinulat namin sa isang libro co-authored by Dr. Richard Tamayo, yung Outside My Control, Outside My Influence. At ito yung sinasabing I love you, Petra, no? Si Petra, yan yung nanakit sa'yo, pero later on, makikita nyo may transformation din na pwedeng mangyari. So, how will you know? Ito na ang tanong natin ha. Paano mo malalaman na ikaw ay nag-i-improve na? Ayan. Kasi, practice mo ng outside my control tong bagyo, outside my influence, itong mga tao sa kapaligiran, outside my control, but I can influence. By the way, kayo pong lahat na nakikinig sa akin, kayong lahat ay tinanggap ko ng outside my control. But what I'm doing here is only influencing. So, ginagawa ko yung the best influence. Pero pagkatapos ko ng lecture na to, whether sumunod kayo o hindi, ay masaya ako kasi nagawa ko lang yung tamang influencing. Di ba? Ang ganda. So, again, itong material na to, matatagpuan niyo po to dito sa aming ginawang libro na Happiness is Medicine. Again, I love you, Petra. May mga details dyan na maganda yung mapag-aralan. At pero dito sa ating program, susubukan nating himay-himayin, no? Para naman magkaroon na kayo mismo ng kaligayahan na kayang-kayang gawin. No? Now again, ang tanong ko kanina, ano nga ulit? Paano mo malalaman na nag-i-improve ka na? Okay, ang unang sagot dyan, pag nababawasan na yung mga salita mong dapat kasi ginawa mo 'to, lalo pa yung 'pag naninisi ka, okay? Okay, must and should at nakikipag-away at galit ka, okay? Ito ibig sabihin 'pag marami ka pang dapat kasi o marami ka pang mga sinasabi na mga gusto mong kontrolin yun, yung dapat kasi ginawa 'to, dapat kasi ginawa 'to ng gobyerno, dapat kasi ito ang ginawa mo, dapat kasi ito ang pinili mo 'no, mga gano'n. Pagka nandoon pa tayo sa punto na 'yan, you have to examine yourself. Kasi hindi mo pa naintindihan yung lesson at dahil kakasabi mo ng dapat kasi, ibig sabihin lang niyan, gusto mong kontrolin yung mga bagay-bagay na hindi mo naman kayang kontrolin, okay? So again, bantayan po natin ang mga sarili natin 'pag marami pa kayong mga dapat kasi, ito kasi, hindi mo ginawa 'no, dapat 'yan ang ano mo, dapat 'yan ang sinuot mo, dapat 'yan ang mga desisyon mo. 'Pag may mga ganyan ka pa, abay, magiging malungkot ka. Kasi hindi mo kayang gawin na kontrolin sila, 'di ba? And I believe 'pag naintindihan mo 'tong lesson natin ngayon, mas magiging maalwan ang pakiramdam, mas kalmado, at mas maluwag 'no, mas magiging relax ka. Okay, so ano 'to, dapat kasi bantayan mo yung word na 'yan, must and should 'no, lalo pa pagka galit ka at naninisi ka at nakakaramdam ka ng frustrations. 'Yun talagang ano siya, bantayan na bantayan mo siya, okay. Now, meron akong isang, pasyente, grupo 'to ng mga seaman 'no, um, pandemic patients ko sila. So, magkakahiwalay sila, yung anak nasa abroad, seaman, dalawang anak nasa abroad, seaman, yung tatay seaman dito sa Maynila. Pero pa-retire na, yung pasyente ko yung tatay. Pero alam mo minsan, pagka yung mga gathering na ganyan ng mga education 'no, sinasama ko yung mga anak para naman lahat ay makinabang. So, dito sa outside my control, outside my influence, kasama sila at lahat sila nag-master niyan. Dumating sa punto na nung during pandemic ay wala naman talagang gathering, walang parties ano, Mother's Day. So, ang ginawa nung dalawang anak na seaman, may pamilya din sila, umuwi sila to surprise yung nanay nila na tamang-tama na lahat sila ay mabubuo
as family, one family. So yung nanay naman, nalaman na dadating sila, yung tatay nalaman din na dadating sila. So nagparty silang, sila lang na pamilya. So nung malapit nang matapos ang preparation, nakaupo na sa table ang mga bisita na mga anak, pamilya dahil wala namang ibang bisita dahil nga pandemic. Ang nangyari, sabi nung nanay, okay, asawang babae, sabi nung nanay, Han, kunin mo nga ang plato dyan sa cabinet. Yung, yung serving platter, okay? Nung kinuha nung asawang lalaki yung serving platter sa cabinet, nalaglag lahat ng plato. Alam niyo kung ano lang sinabi ng asawang lalaki? Ay, outside my control. Basag. Okay? Sabi naman ng babae, ay, oo nga, outside your control. Outside my control too. Okay? So, wala lang, hindi sila nag-away. Nung malapit nang kumain, yung mga anak teary eyes, sabi niya, Ma, ikaw ba yan? Kasi hindi ka ganyan dati. Okay, yung plato na yan, dyan sa cabinet na yan, sobrang mahal mo yan kasi regalo yan ng kasal mo, during kasal mo. Kaya nung lumaki kami, pag may problema yung cabinet na yan, talagang galit na galit ka na. But ngayon, hindi ka nagalit. Ang sabi nung nanay, kasi natuto ako doon sa lesson ni Doc Blessy na outside my control. At kung hindi ko alam ang lesson, ito ang masasabi ko, no? Ito ang masasabi ko at mangangaway ako. Ang sasabihin ko ganyan, asawang lalaki, bakit hindi mo dinahandahan ang pagkuha ng serving platter dyan sa cabinet? Ayan, tuloy. Nabasag lahat. Ikaw kasi. Ganyan na, di away na. Umpisa na ng away ng ikaw kasi. Okay? And then, at ang sabi naman ng asawang lalaki, kung hindi ko alam ang lesson, at wala akong kaalam-alam dyan sa lesson ni Dr. Blessy na yan, ito ang sasabihin ko. Asawang babae, bakit kasi hindi mo sinalansan ng tama ang plato? Kaya yan, nagkabasag-basag, bumagsak. Hindi kasi maganda ang pagkakasalansan mo ng plato. Dapat kasi inayos mo. Okay? So, nakita nyo, yung mga dapat kasi, merong kasi, no? Merong mga salita ng galit at pangangaway, yan ang magiging umpisa ng away. Okay? So again, sabi nung pamilya, this lesson has helped a lot, no? At tuwan-tuwa sila dahil na-master nila. Can you imagine buong pandemic, master sila ng master as family. So tayo pwede din pala nating gawin na ma-mastery natin araw-araw, no? Itong mga bagay-bagay. At ang isa sa pinakamagandang nangyari sa family nila, alam nyo kung ano? Ginawa nila to as family. Pinag-aralan nila as family at minaster nila as family. So, nag-exchange sila ng notes ng mga experiences nila, ng mga pakiramdam nila. Nag-exchange sila ng notes na kung paano pa nila mai-improve. At dahil ginawa nila as family, alam niyo kung ano? Ang ganda ng result. Dito sa amin, ginagawa din namin to as family. Hindi lang ako nagle-lecture sa ibang tao, kundi ang family ko, master din ito. Okay? So, ang ganda kasi may mga pagkakataon na sobrang magagalit ka na eh. Pero yung pala, hindi naman pala dapat kagalitan, no? And then, magkakaroon ka ng mas malawak na pag-iisip. Yung transformation, magiging maayos, okay? So, ito yung sinasabi ko sa lesson na yung knowledge, pag alam natin, patuloy tayong umaapaw sa pagkakaalam. Di ba sabi, the Lord is my shepherd, I shall not want. He anointed my head with oil. My cup runneth over. Pagka inanoint ka ng kaalaman, sa tamang kaalaman, yung overflow mo, mararamdaman din ng mga pamilya nyo. Okay, ng pamilya natin, mararamdaman ng kapaligiran natin. At pag naramdaman yan, wow, talagang hindi lang ikaw yung liligaya, yung mga kasama mo sa bahay, kasama mo sa kapaligiran mo, liligaya din. Kasi ano to, contagious. Alam niyo ba, yung ligaya, nakakahawa yan.
Hmm, yung pagpapala nakakahawa din 'yan. Yung tamang pag-iisip ay lalo pa yang nakakahawa. Yung wisdom nakakahawa din 'yan. Kaya ito yung ating ikalat, ito yung ating ipamahagi. Kasi 'pag meron tayong wisdom lalo pa sa tamang kaalaman na tamang biblical 'no, na ayon sa Biblia, talaga namang mararamdaman ng buong kapaligiran ang pagpapala. Alam niyo may kuwento akong isa sa inyo. Minsan isang araw yun, hapon na. Galing kami sa trabaho, kaming mag-asawa. Sa susunod na araw meron kaming conference dito sa bandang bandang Olongapo 'no. And then sabi namin, kailangang umalis na tayo ngayon dahil para bukas maaga tayo, at least nandun na tayo sa hotel, nandun na tayo sa resort ba 'yan kung yung conference hall. Kami nagbiyahe. Pagbiyahe namin sobrang traffic kasi rush hour. Hindi lang yun, umuulan. Ang lakas ng ulan. Tapos alam mo yun, yung pagod ka na, tapos umuulan pa, tapos traffic pa. Tapos gusto mo nang makarating, pero hindi ka makarating dahil nga traffic. Anyway, outside our control, ang bagyo, ang ulan, no, malapit ng bumaha, outside our control, but we can control ourselves. Pwede pa ring maging kalma. Okay, kalma pa rin, no? Pwede kang gumawa pa rin ng magandang conversation kahit pagod ka, no? So we started traveling, no? Magkasama kaming mag-asawa. Kami lang ang nagbiyahe, no? Kami lang ang nasa sasakyan. So, siya yung nagda-drive, ako naman nagkukuwento ng masaya, okay kasi ano bang magagawa namin sa ulan na 'yan 'no, talagang parang ang buhos, grabeng todo. Tapos dumidilim na, okay nagiging gabi na dahil ang haba ng traffic. Ngayon, dito sa expressway, instead na lalabas kami dito sa isang exit, naku nagkamali yung husband ko, napasobra. O di kami lalong humaba ang biyahe, okey. O anong magagawa namin, di sasabihin na lang namin, outside our control, tuloy pa rin ang kuwento. Walang nag-away, walang nagalit, bagkus biyahe lang kami kahit mahirap 'no, kahit mahaba 'no, mahaba yung biyahe dahil nga rush hour. Alam niyo inabot kami ng gabi. Madilim na nung dumating kami doon sa venue, okey. Do'n sa venue, pataas yun, parang pabundok pa yung venue, okey. Tapos pagdating namin do'n sa bundok, isolated place, tapos may malaking gate 'no. Bumukas ang gate kasi nag-iintay sa amin, kami yung guest speaker, okey, the next day. So sabi ng gwardiya, "Sir, kayo po yung guest speaker, ano po?" "Yes po, bukas." "Okey, ready na po, iniintay namin kayo kanina pa." Okey, so, ilista po natin, register po natin ang number of people. Sabi niya, "3." Sabi ng husband ko, "Sir, dalawa lang po kami." Binuksan niya yung bintana, lahat ng bintana. Sabi nung guard dun, 1, 2, 3, "Tatlo po kayo sir." Lilista ko, tatlo. Hindi na kami kumibo. Nag-smile na lang kaming dalawa. Pagpasok namin doon sa lugar ng conference 'no, kami natatawa. Sabi namin, "Hala, sana anghel yung kasama natin, may kasama tayong anghel." Kung tayo pala'y nag-away, abay may audience tayong anghel na nag-aaway tayong dalawa. So, ibig sabihin po nito, kami tuwang-tuwa kasi hindi kami nag-away kahit lumampas. At ang maganda dito, yun pala sa buhay-buhay natin pang-araw-araw may mga bagay na nangyayari, may audience tayo, 'no? Yung anghel nakikinig sa atin na nakakahiya naman, merong witness sa ating pag-aaway. Pero meron din palang witness kung tayo'y maligaya in the middle of not so good situation. So mga kapatid ko, sana pag-aralan natin 'to na yes, we can do all things through Christ who strengthens us. Yung pag-iiba ng ugali natin, yung pagbabago ng ating dating mga old behaviors na hindi maayos, kaya natin 'tong baguhin. Kaya natin 'tong pagandahin sa tulong ng Panginoon. Pero kailangan po practice lang 'no. Mag-practice tayo araw-araw, hindi lang 'to napapakinggan niyo kundi ipamahagi natin sa ating pamilya, gawin natin as family, at 'pag ginawa natin 'to, I believe maraming mapapagpala. So, God bless po ano. Sana mag-enjoy kayo sa ating pagpa-practice ng ating neural pathway. So, pagpalain nawa po kayo kasama ng inyong pamilya.
Maraming salamat po, Doc Blessy. So, paano nga po ba natin malalaman kapag tayo ay nag-i-improve na, no? Wala na yung mga salitang, dapat kasi ganitong ginawa mo, dapat kasi, ikaw kasi, ganyan. Wala nang sisihan. Hindi na natin hinahayaan or hindi na natin sinusubukang i-control ang lahat ng bagay na nangyayari sa atin, no? And also, napakagandang reminder din po ito sa bawat pamilya, sa bawat nanay, tatay, na i-practice po natin ito as a family. Tandaan po natin, if it's outside our control, hindi na po dapat natin paglaanan ng emotion, ng time, and energy. Nawa po ito yung naging pagpapala sa bawat isa sa inyo, at kung kayo po may mga katanungan o nagnanais na mag-share ng inyong mga reflection regarding our topic, ay maaari niyo po yung ipadala sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, i-search lamang po ang Adventist World Radio Manila, o di kaya naman magpadala ng email sa connectedadventist.ph. Bago po tayo magpatuloy sa ikalawang bahagi ng ating programa, tayo po muna ay makarinig ng isang awitin. Agos ng tubig sa batis ay lumalagaslas sa tabi ng bato. Ito'y humahampas, batis na walang tigil sa pag-agos na kung saan ang buhay natin titiyak. Saan ito mapapadpad? Agos ng batis sa buhay ng tao, umaagos sabay nito sa dagat na wagas ang tungo. Buhay nating sa Diyos nanggaling, sa Diyos mo rin itagpiling. Gamitin mong pagpapala sa buhay ng iyong kapwa. Ang buhay ng mga tao dito sa mundo ay tulad ng isang batis, umaagos ng kay bilis. Mahirap man kung iisipin, ngunit kung iyong itagpiling, batis may agos din na may tuwang mamamasdan. Agos ng batis sa buhay ng tao, umaagos sabay nito sa dagat na wagas ang tungo. Buhay nating sa Diyos nanggaling, sa Diyos mo rin itagpiling. Gamitin mong pagpapala sa buhay ng iyong kapwa. Agos ng batis sa buhay ng tao, umaagos sabay nito sa dagat na wagas ang tungo. Buhay nating sa Diyos nanggaling, sa Diyos mo rin
kita gupiling, gamitin mo pagpapala sa buhay ng iyong kapwa. Gamitin mo pagpapala sa buhay ng iyong kapwa. Maraming salamat po sa napakagandang mensahe ng awit at tayo nga po'y dumako na sa ating pag-aaral ng Biblia. Ang ating pong paksa ay pinamagatang dual citizenship. Alam niyo mga kaibigan, ang isang taong may dual citizenship ay kinikilalang mamamayan ng dalawang bansa. Meron siyang mga karapatan, tungkulin at pananagutan sa bawat bansang kanyang kinabibilangan. Sa espiritual na buhay, ang isang Kristiyano ay maaari ring ilarawan bilang may dalawang pagkamamamayan. Nabubuhay tayo sa mundong ito at kabilang sa isang bansa, komunidad at lipunan. Ngunit sa pamamagitan ni Kristo, ang ating pinakamataas na pagkamamamayan ay nasa langit. Ibig sabihin, habang tayo po ay namumuhay sa lupa, ang ating pagkatao, mga pagpapahalaga at katapatan ay dapat nakaugat sa kaharian ng Diyos. Tayo po ay nasa sanlibutan, ngunit hindi tayo dapat mamuhay ayon sa sistema ng sanlibutan. Ang hamon po sa atin sa umagang ito, bago natin talakayin itong ating paksang ito, paano tayo magiging mabuting mamamayan sa lupa habang nananatiling tapat na mamamayan ng langit? Atin pong ibigay ang panahon kay Pastor Romy. Kumusta ka, kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Ano pat sa araw-araw kanyang pinaparanas ang kanyang dakilang pag-ibig, ang kanyang maraming pagpapala. Muli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo na nagsasabing napakabuti ng Diyos, kaibigan. Patuloy tayo sa ating serye sa Aklat ng Mga Gawa. At ito ay may kinalaman sa isang paksa, dual citizenship. Ang isang Kristiyano ay meron siyang dalawang pagkamamayan. Bilang mamamayan ng langit at gayon din bilang mamamayan sa lupa. Ang una, bilang mamamayan sa langit, tayo ay naglalakbay sa lupang ito. At bilang mamamayan sa lupa, tayo'y naglalakbay patungo sa langit. Merong tatlong bagay ang ating bigyan ng pansin sa ating paksang ito. Una, ano ang ating mga responsibilidad bilang mamamayan ng langit? Pangalawa, ano ang ating mga responsibilidad bilang mamamayan ng ating bansa o sa lupa? At ang pangatlo, kung ang dalawang bagay na ito o pagkamamayan sa langit at gayon din sa lupa ay magkakaroon ng salungatan, alin ang ating susundin na patakaran? Tatlong bagay ang ating ngayong bigyan ng pansin sa ating pag-aaral. Una, what are our responsibilities as citizens of heaven? Ano ang ating mga responsibilidad bilang mamamayan sa langit? Sinasabi ni Apostol Pablo sa Pilipos 3:20 ang ganito, sapagkat ang ating pagkamamayan ay nasa langit, mula roon ay hinihintay na naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Esukristo. At bilang mamamayan ng langit, tayo'y sa lupa nagsasanay kung papaano tayo mabuhay sa ating pagkamamayan sa langit. Katulad ng aking mga binanggit sa nakalipas na ating pag-aaral, kung anong ibig sabihin ng Bible, B-I-B-L-E, at ang ibig sabihin nito, basic instruction before leaving earth. Nanupat ibinigay sa atin ng Diyos ang mga tuntunin,
mga kautusan, upang tayo'y maging karapat-dapat na maging mamamayan sa langit kung ating susundin ang mga sinasabi ng ating Panginoon. Ang ating pagkamamayan sa langit, narito ang sinasabi ng ating Biblia. Sa 1 Pedro 1:3, ganito ang ating mababasa. Purihin ang Diyos at Ama ang ating Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng kanyang malaking kahabagan ay muli tayong ipinanganak sa isang buhay na pag-asa sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo mula sa mga patay. Napakaliwanag ang binabanggit ng ating banal na kasulatan. Sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus na namatay at nabuhay ngayon, meron tayong pagkamamayan sa langit sa pamamagitan ng ating Panginoon. Kaibigan, ito yung ating ngayong buhay bilang mamayan ng langit, at kapag tinanggap mo si Kristo na iyong tagapagligtas, ikaw ngayon ay kandidato ng pagkamamayan sa langit. Ano sabi sa atin sa 2 Korinto 5:17? Kaya't kung ang sino man ay nakay Kristo, siya'y bagong nilalang, ang mga lumang bagay ay lumipas na. Tingnan ninyo, ang lahat ay naging bago. Kaibigan, sa iyong pagtanggap kay Kristo bilang iyong tagapagligtas, bilang Panginoon ng iyong buhay, kapag tinanggap mo siya ngayon, yung dating pagkatao, yung lumang pagkatao, ito ay nawawala sapagkat si Kristo ngayon ang nasa buhay mo. Ang sabi nga ni Apostol Pablo, ako'y napakong kasama ni Kristo, hindi na akong nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay, ang wika sa akin. Kaya nga ang ating mga kilos, ang ating dandamin ngayon, ang ating ginagawa ngayon ay sang-ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Ikaw ay bagong nilalang sa pamamagitan ng iyong pagtanggap kay Kristo bilang iyong tagapagligtas. Kaibigan, ganon ang binabanggit ng ating Biblia na bilang ngayong may pagkamamayan sa langit, at ang sabi pa ng ating Biblia, kung ating pagpapatuloy yung ating pagbasa sa 2 Korinto 5:20, ganito ang ating mababasa. Kaya't kami ay mga sugo para kay Kristo. Yamang ang Diyos ay nanawagan sa pamamagitan namin, kami nananawagan sa pangalan ni Kristo na kayo'y makipagkasundo sa Diyos. Meron akong kaibigan na siya ay naging ambasador ng ibang bansa. At bilang ambasador sa ibang bansa na kanyang kinakatawanan ang presidente ng Pilipinas ngayon, kung siya'y tawagin, i-address siya His Excellency. Kasi pagka in-address ang Pangulo ng ating bansa, His Excellency. Kung ano ang address sa Pangulo ng bansa, ganon din ngayon ang address sa kumakatawan ngayon sa kanyang sa presidente ng kanyang bansa. Tayo ngayon ay mga may pagkamamayan sa langit. Tayo ngayon ay tumanggap kay Kristo at tayo ay tinatawag na mga Kristiyano sapagkat tayo ay sugo ng ating Panginoon. At bilang sugo ng ating Panginoon, ano ba yung ating ginagawa? Yung bang ating kalooban? Tayo ba ay sumusunod sa kalooban ng Diyos? Kaibigan, ito yung mga katanungan. Ano bang ginagawa natin? Ano bang nakikita sa akin na bilang sugo ng ating Panginoon? Mayroong binabanggit ang ating Biblia sa aklat ng San Mateo, Kapitulo 5, versikulo 16. Paliwanagin ninyo ngang gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao, upang makita nila ang inyong mabuting gawa at luwalhatiin nila
ang inyong Ama na nasa langit. Napakaliwanag ng sinasabi ng ating Biblia. Totoo na tayo ay hindi po naliligtas sa magitan ng mabuting gawa. Subalit yung mga maliligtas ay meron sila ngayong mabuting gawa, hindi para maligtas, kundi sila po ay merong pagkamamayan sa langit at ang kalooban ng ating Diyos ang kanilang sinusunod. Tingnan mo kaibigan ang sinasabi ng ating Biblia sa mga taong maliligtas, yung mga taong ang liwanag ng Ebanghelyo ay nakita sa kanila. Ganitong sabi, San Mateo, Kapitulo 25, ating simulan sa versikulo 34. Pagkatapos ay sasabihin ng hari sa mga nasa kanyang kanan, "Hali kayo, mga pinagpala ng aking Ama, manahin ninyo ang kahariang inihanda para sa inyo mula sa pagkatatag ng sanlibutan. Sapagkat ako'y nagutom at binigyan ninyo ako ng pagkain. Ako'y nauhaw at binigyan ninyo ako ng inumin. Ako'y taga-ibang bayan at ako'y inyong pinatuloy. Ako'y naging hubad, inyong dinamitan. Ako'y nagkasakit at kayo'y inyong dinalaw." Ano sabi? Ako'y nagkasakit at ako'y inyong dinalaw. Ako'y nabilanggo at ako'y inyong pinuntahan. Pagkatapos ay sasagutin siya ng mga matuwid na nagsasabi, "Panginoon, kailan ka namin nakitang gutom at pinakain ka namin, uhaw at pinigyan ka ng inumin? Kailan ka namin nakitang isang taga-ibang bayan at pinatuloy ka, o hubad at dinamitan ka? At kailan ka namin nakitang may sakit o nasa bilangguan at dinalaw ka namin?" 40. At sasagot ang hari at sasabihin sa kanila, "Katotohanan sinasabi ko sa inyo, yamang ginawa ninyo ito sa isa sa pinakamaliit sa mga kapatid kung ito ay sa akin ninyo ginawa." Kaya yung sinasabi ng ating Biblia na yung mga tumanggap kay Kristo, ang wika ay paliwanagan ninyo ang gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao. Ang tunay na ilaw ay si Kristo, sapagkat sinabi ni Kristo, "I am the light of this world." At kapag ka ngayon, ikaw ay tumanggap kay Kristo, yung ilaw na yon ay magre-reflect sa iyo. Katulad ng buwan, ang kanyang liwanag ay nakukuha, nagre-reflect sa sun o sa araw. Ngayon tayo na bilang ilaw ng sanlibutan na ito, na ang tunay na ilaw ay si Kristo, kaibigan, na kapag ka ngayon, yung ilaw na yon ay nasa iyo at iyong pinaliwanagan, kaibigan, ang ating Amang nasa langit ay nagagalak sapagkat yung ilaw na yon na galing sa ating Panginoon ay nakikita sa iyo. Kaya ang sabi, paliwanagin ninyo ngang gayon ang iyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabuting gawa at walhatiin nila ang inyong Ama na nasa langit. Hindi katulad ng ibang mga politician, gumagawa ng mabuti para sila'y iboto ng mga tao. Ang isang Kristiyano gumagawa ng mabuti hindi para maligtas, kundi kaniyang ngayong pinapaliwanagan ang mga tao sa kanyang paligid na ang ilaw nito ay galing sa Diyos. Kaya ito yung sinasabi ng ating banal na kasulatan. At tayo ngayon ay nabubuhay na upang ang liwanag ay tumanglaw sa sanlibutan. Tayo ang sinasabing ilaw ng sanlibutan.
Anong sabi ni Apostol Pablo sa Filipos 2:15 hanggang 17? Upang kayo'y bangging walang sala at walang malay, mga anak ng Diyos na walang dungis sa gitna ng inyong salin lahi, liko at masama, na sa gitna nila'y lumiliwanag kayong tulad na mga ilaw sa sanlibutan, na naghahawakan sa salita ng buhay upang may ipagkapuri ako sa araw ni Kristo, na hindi ako tumakbo ng walang kabuluhan, ni nagpagalman na walang kabuluhan. Kaya kaibigan, ito yung buhay ng isang Kristiyano, yung merong pagkamamayan sa langit. Nabubuhay tayo para sa ating Panginoon, hindi para sa ating sarili. Na tayo nabubuhay gumagawa ng mabuti upang purihin ang Diyos. Hindi naghahanap tayo ng puri ng mga tao. Kinakailangan ang maitaas, walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos. Ang pangalawa, what are our responsibilities as citizens of earth? Ano ang atin namang responsibilidad bilang may pagkamamayan sa lupang ito? Merong sinasabi ang banal na kasulatan sa aklat na sulat ni Daniel, samantalang kanyang binigyan ng liwanag yung panaginip ng hari ng Babylonia. Dito sa Daniel, Kapitulo 2, versikulo 20 at 21, sinabi ni Daniel, purihin ang pangalan ng Diyos magpakailanman, sapagkat sa Kanya ang karunungan at kapangyarihan. Siya ang nagbabago ng mga panahon at mga kapanahunan. Siya'y nag-aalis ng mga hari at naglalagay ng mga hari. Siya'y nagbibigay ng karunungan sa marunong at ng kaalaman sa may pagkaunawa. Kaibigan, maliwanag na sinasabi ng Biblia, bagamat kung sasabihin nating masamang mga namumuno, pero ang Diyos ang naglalagay. Ang Diyos ang nagpapaintulot na mamuno ang isang tao, at kapag ka ang ginagawa ng taong ito na namumuno hindi na ayon sa kalooban ng ating Diyos, aalisin siya ng ating Panginoon. Katulad yung mga propesiya na natala sa aklat ng Daniel. Una, yung naghari hayon sa panaginip ngayon ng hari ng Babylonia, at gayon din sa panaginip ni Daniel, Kapitulo 7 ng Daniel, kaibigan, na ang unang naghari na empire sa sanlibutan na ito walang iba kundi ang Babylonia. Subalit ang Babylonia ay pinalitan ng Medo-Persia, at ang Medo-Persia pinalitan ng Grisya, at ang Grisya ay pinalitan ng Pagan Rome. At pagkatapos ngayon, nahati ang Pagan Rome sa 10 kaharian, at pagkatapos nabunot yung 3 at lumitaw yung sinasabing maliit na sungay. Kaibigan, ang mga nangyayari sa libutan na ito ay pinapaintulot ng Diyos. Kaya nga, ang sabi ng ating Biblia, gusto kong basahin na muli yung sinabi ni Daniel sa Kapitulo 2, versikulo 20 at 21. Ang wika sa atin, sinabi ni Daniel, purihin ang Panginoon ng Diyos magpakailanman, sapagkat sa Kanya ang kapurihan, karunungan at kapurihan. Siya ang nagbabago ng mga panahon at mga kapanahunan. Siya'y nag-aalis ng mga hari at naglalagay ng mga hari. Siya'y nagbibigay ng karunungan sa marunong at ng kaalaman sa may pagkaunawa. So, kaibigan, ang sinasabi ng ating Biblia, napakaliwanag. Kaya sa mga namumuno ngayon, ang Diyos ang siyang naglagay at ang Diyos din ang mag-aalis. At tayo ngayon bilang may pagkamamayan sa lupang ito, tayo ngayon ay nasa ilalim ng pangangasiwa ng mga nangunguna sa ating bansa. Sa mga law enforcement agencies, tayo ngayon ay magpailalim, kaibigan. Tayo ngayon ay magpasakop. Ano ngayon ang ating tungkulin bilang mamayan sa lupang ito? Merong binabanggit, kaibigan, dito sa aklat ng Roma 13:1 hanggang 8, ganito ang ating mababasa. Sa bawat tao ay
pasakop sa mga namamahalang otoridad sapagkat walang pamahala na hindi mula sa Diyos at ang mga pamahalang iyon ay itinalaga ng Diyos. Kaya't ang lumalaban sa may kapangyarihan ay lumalaban sa itinalaga ng Diyos at ang mga lumalaban ay tatanggap ng kahatulan sa kanilang sarili sapagkat ang mga pinuno ay hindi kilabot sa mabuting gawa kundi sa masama. At ibig mo bang huwag magkaroon ng takot sa may kapangyarihan? Gawin mo ang mabuti at magkamit ka ng kapurihan mula sa Kanya. Sapagkat siya'y lingkod ng Diyos para sa kabutihan mo, ngunit kung masama ang ginagawa mo, matakot ka sapagkat hindi walang kabuluhan ang pagdadala niya ng tabak. Siya'y lingkod ng Diyos upang ilapat ang puot sa gumagawa ng masama. Kaya't narapat na magpasakop hindi lamang dahil sa galit, kundi dahil din sa budhi. Sapagkat sa ganitong dahilan ay nagbabayad din kayo ng buwis. Kaya nga bilang mamamayan tayo ay magbabayad ng buwis. Sapagkat ang namamahala ay mga lingkod ng Diyos na patuloy na nangangasiwa sa bagay na ito. Tandaan natin kaibigan, ng panahon ng pagan Rome, si Apostol Pablo ay nabuhay. Nagpasakop siya. Ibigay ninyo sa lahat ang sa kanya'y nararapat, buwis sa bawat buwisan, ambag sa dapat ambagan, paggalang sa dapat igalang, parangal sa dapat parangalan. Huwag kayong magkautang ng anuman sa kanino man, kundi mag-ibigan sa isa't isa, sapagkat ang pag-ibig sa kanyang kapwa ay natutupad na ang kautusan. Kaibigan, ito yung napakaliwanag na katungkulan ng isang may pagkamamamayan sa isang bansa sa lupang ito. Igalang ang ating mga lider. Tayo ngayon ay magpasakop sa mga law enforcement. At pagkatapos ang sabi pa, tayo ay magbabayad ng buwis. Ano bang ating gagawin sa mga namumuno sa ating bansa? Ayon sa 1 Timoteo 2:1-3, una sa lahat ay isinasamo ko na gawin ang mga paghiling, mga panalangin, mga pamamagitan at mga pagkapasalamat patungkol sa lahat ng mga tao, patungkol sa mga hari, sa lahat ng nasa mataas na katungkulan upang tayo'y mamuhay na tahimik at payapa sa buong kabanalan at paggalang. Ito'y mabuti at kaaya-aya sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas. Kaibigan, ito yung binabanggit ng ating Biblia. Una, meron tayong pagkamamayan sa langit. Ano nga ating dapat gawin? Ating diniscuss. Meron tayong pagkamamayan sa lupang ito. Ano ang ating dapat gawin? Magpasakop sa mga sumasakop sa atin, sa mga law enforcement, kaibigan, ay dapat tayo ngayong gumalang. Idalangin natin sila. Ang pangatlo ngayon na bahagi ng pag-aaral na ito, kung ang ating pagkamamayan sa langit at sa lupa ay nagkaroon ng salungatan, ano ang dapat nating gawin? Kaibigan, ito yung sabi ng ating Biblia. Sa Gawa 4:19 at 20, ngunit sumagot sa kanila si Pedro at si Juan, kung matuwid sa paningin ng Diyos na makinig muna sa inyo sa halip na sa Diyos, kayo ang humatol, sapagkat hindi maaring hindi namin sabihin ang aming nakita at narinig. Versikulo 29, ngunit sumagot si Pedro at mga apostol, kailangan sa Diyos kami sumunod sa halip na sa mga tao. Kung merong salungatan ang may kinalaman sa iyong pagkamamayan sa langit at gayon din sa lupa, ang sabi ni Apostol Pedro, ngunit sumagot si Pedro at ang mga apostol, kailangan sa Diyos kami sumunod sa halip na sa tao. Kaibigan, napakaliwanag ang binabanggit ng ating banal na kasulatan. Kung merong salungatan,
kinakailangan tayo ay sumunod sa kalooban ng Diyos. Kaibigan, meron tayong dual citizenship. Sa langit na bilang mga lingkod at tumanggap kay Kristo. At sa ating pagtanggap kay Kristo, tayo ay bagong nilalang. Meron tayong pagkamamayan sa lupang ito. Tayo ay dapat sumunod sa mga batas. Tayo ay dapat magpasakop sa mga law enforcement agencies. At gayon din, dapat tayong magbigay ng buwis. Subalit kaibigan, sa dalawang pagkamamayan na ito, ang ating susundin kung anong kalooban ng Diyos. Tayo ngayon ay magtiwala sa Diyos. Maaaring darating ang panahon, magkakaroon ngayon ng batas na kung papaano ang mga Kristiyano ay masusubok ang kanilang pananampalataya. Mas mabuti na ating sundin ang sinasabi ng Biblia, tayo ay sumunod sa ating Panginoon. Sa ating kinabubuhay ngayong kaibigan, ang ating mga leader ng ating mga bansa, dapat natin silang idalangin. Dapat natin silang ilapit sa ating Panginoon. At kung ang kanilang paglilingkod ay may kalabisan na, nagmamalabis sila, ang Diyos ang mag-aalis sa kanila. Merong binabanggit ang ating Biblia bago tayo manalangin dito sa San Marcos 11:22 hanggang 24. At sumagot si Jesus sa kanila, magkaroon kayo ng pananampalataya sa Diyos. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, nang sino mang magsabi sa bundok na ito, mabunot ka at mapatapon ka sa dagat, at hindi nag-aalinglangan sa kanyang puso, kundi naniniwala na mangyayari ang kanyang sinabi, ay mangyayari nga iyon sa kanya. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng bagay na iyong idalangin at hingin, paniwalaan ninyong tinanggap na ninyo, at iyon ay mapapa sa inyo. Kaibigan, meron ka bang pasanin sa iyong buhay? Meron ka bang mabigat na suliranin? Sa iyong pagkaunawa ay hindi mo kayang lutasin ang iyong suliranin. Ilapit mo sa Panginoon, ibulong mo sa Panginoon, at ang Diyos ay tutugon ayon sa kanyang biyaya. Kinakailangan lang tayo magkaroon ng pananampalataya. Tayo'y manalangin. Dakila at mapagpala po namin Diyos. Nagpapasalamat po kami ng aming Diyos ay tumutugon sa panalangin ng kanyang mga anak. Nagpapasalamat po kami ng aming Diyos ay kanyang pinapatawad ang lahat ng mga kalikuan, mga kasalanan namin. Itinataas po namin ang dakilang pangalan ng aming Panginoong Jesus upang purihin siya, sambahin siya, sapagkat siyang aming manlalalang, aming manunubos, aming kanlungan at nagbibigay ng mabuting kaloob sa kanyang mga anak. Pagpalain po ng aking kaibigan sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Kaibigan, pagpalain ka nawa ng ating mahal na Diyos. Maraming salamat po, Pastor Romy. Nawa po ito'y naging pagpapala sa ating mga listeners this morning at sana po ito ay naging inspirasyon sa bawat isa sa atin na ang Kristiyano po ay may dalawang larangan na pananagutan. Nabubuhay tayo bilang mamamayan ng isang bansa sa lupa, ngunit ang ating pinakamataas na katapatan ay sa kaharian ng langit. Hindi po tayo tinatawag upang pabayaan ang mundo, kundi upang maging asin at ilaw dito. Dapat tayo maging masunurin, responsable, mapayapa, makatarungan at kapakipakinabang na mamamayan. Ngunit kapag ang utos po ng tao ay sumalungat sa utos ng Diyos, malinaw ang ating paninindigan. Ano po yun? Susundin natin ang Diyos higit sa tao. Habang hinihintay po natin ang pagbabalik ni Kristo, dapat makita sa ating buhay ang kultura ng langit. Tayo ay
hindi lamang residente ng mundong ito, ano po? Tayo ay mga kinatawan ng isang mas dakilang kaharian. Nawa po ito'y naging pagpapala sa inyo mga kaibigan, at kung kayo po ay may mga katanungan o nagnanais mag-share ng inyong mga reflection, gusto niyo pong mag-Bible study, ay maaari po namin kayong matulungan. Tumawag lamang po o mag-text 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connectedadventist.ph. Mga kaibigan, muli po, binabati ko lahat ng ating mga listeners sa AWR 89.1 FM, maging sa ating mga viewers sa ating Facebook page and YouTube channel na Adventist World Radio Manila. Magandang umaga po sa inyo at maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtutok sa ating programang Tinig ng Pag-asa. Magkita-kita po ulit tayo bukas, same time, same station, dito lamang sa AWR 89.1 FM. Ako po ang inyong lingkod, Lud de los Reyes Imperial. Bukas pong muli. Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating, at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandakan siya sa lubungin.